Magandang gabi po, mga kabikay. Welcome po sa ating Barangay Capre. Ako po muli, si Boy Capre. At isa na naman pong kwento na mula sa tunay na pangyayari ang ating ibabahagi. Simulan natin. Magbibinata pa lamang ako nung magkahiwalay ang nanay at tatay ko. At sa murang edad ko ngayon, nagtanim ako ng sama ng loob sa aking mga magulang. Nagloko ako sa pag-aaral. At di nagtagal, nagkasagutan na kami ng tatay ko. At dahil sa sobrang galit ko, naglayas ako sa amin. Naging napakahirap ang buhay ko nun. At natagpuan ko na lamang ang sarili ko na nangangalakal para lamang may makain. At sa kakahanap ng matutulugan, napadpad ako sa isang munisipyo sa may Cavite. May mga bakanting bahay dun, nakakagawa lamang. Subalit kung mahuhuli ka ng gwardya, sa mga waiting shed ako natutulog. Napakahirap ng buhay ko. Pero dahil sa galit ko sa mga magulang ko, nagpatuloy ako sa ganong pamumuhay. Hanggang sa nasama ako sa mga grupo ng mga halos kasing idaran ko din, na mga nangangalakal din. Nung una kaming nangangalakal, isang grupo kami. At ang kita pinaghahati-hatian din ng aming grupo. At dahil sa dami namin, maliit lamang ang kinikita namin. Kaya nagkanya-kanya na rin kami ng lakad. Kanya-kanyang diskarte. Dahil mas malaki ang kita pag konti lamang ang kahati mo. May naging kasama ako nun sa pangangalakal. Siya si Albert. At naging tropa ko siya habang nangangalakal kami. At dahil sa edad ko niyon, mabigat para sa akin ang isang sidecar na puno ng kalakal. Kaya kami magkatulong dun. Kaya kaming dalawa ang magkatulong dun. At sa kita, naghahati din kami. Noong mga panahon yun, kaya kong kumita ng 200 piso kada araw. Malaki na para sa akin ang kita na yun. Kaya ko nang tipirin yun para sa pagkain. At sa bahay naman, o sa matitirahan, sa mga bakanting lote lang ako tumitira. Gumagawa ng mga kubo-kubo, o mga barong-barong. At kung masisita, lumilipat kami sa mga punong kahoy na pwedeng paglagyan ng mga dingding, karton, at kung ano pa. Naging ganun ang pamumuhay ko ng ilang buwan. Araw-araw nangangalakal kami. Umaga, hanggang hapon, hanggang gabi. Nakakapagod dahil panilakad kami nun. Kaya naman kapag pumuna yung pedicab naming dala, bago kami dumiretso sa junk shop, may tinatambayan muna kami. Wala ganong nakatira dun. At may malaking puno pa ng akasya, kung kaya't masarap magpahangin dun. Dun ako bumabawi ng lakas. Dahil napaka-presko ng lugar. At sa ilang buwan naming pangangalakal, dun na rin namin nakakasabayan yung iba pang kapwa namin na nangangalakal din. At dun din nagpapahinga sa malaking puno na yun. Karamihan ng mga nakakasabay naming nangangalakal dun, halos magkakakilala na kami. Hindi man sa pangalan, pero namumukha na namin ang isa't isa. Bukod sa mga nangangalakal, may nakikita din kaming
Matandang babae na madalas na nakatambay din doon. Napakiwari ko ay nakatira lang malapit din sa lugar. Payat lang si Lola. Maliit at medyo hirap na rin sa paglalakad. Kaya tuwing nakikita namin siya doon, binibiro ko siya. At pag may natatabi akong pagkain, binibigyan ko siya pero hindi niya yung tinatanggap. Araw-araw kaming tumatambay sa lugar niyan. At lumipas pa ang ilang buwan. At pakaunti na ng pakaunti ang mga tumatambay doon. Naisip ko na mainam yun dahil nababawasan ang kahati namin sa pangangalakal. Hanggang sa kami na lamang ang halos tumatambay doon sa puno ng akasya. Malapit sa lugar na yun, merong isang construction site. Malapit lang yun dun sa tinatambayan namin. Pakiramdam ko patapos na rin yung construction site na yun dahil naghahakot na sila ng gamit. Yung mga ganun ang inaabangan namin dahil wala nang nagbabantay doon. At pwede namin kunin kung ano man ang natitira nilang pwedeng ikalakal. Mga yerong hindi nagamit, o bakal, o plastic man lamang. Kinukuha namin yun dahil kita din yun. Kaya habang nakatambay kami sa akasya, pinagplanuhan namin ni Albert na puntahan yung construction site na yun nung gabi din yun. Kaya bukod sa kalakal namin nung araw na yun, baka magkaroon pa kami ng dagdag na kita pag may makuha kami mamayang gabi. Kinagabihan, kaming dalawa ni Albert ang pumunta sa construction site. Hindi muna namin ibinalik yung sidecar para meron kaming lagayan kung sakaling may makuha kaming kalakal. Nagmasid-masid muna kami sa paligid, sa kapaligiran na ito, at nagmanman. Mukhang walang tao at ang tahimik ng lugar. Sinubukan din naming dumaan sa harap ng entrance ng construction site. Sarado lamang ito at parang walang nagbabantay. At yun na ang naging hudyat namin. Pagkalagpas namin sa entrance, naghanap na kami ng tiyempo. Yung pwede naming maakyatan na bakod, inakyat na ni Albert at ako ang nagsilbing lookout. Baka sakaling may makakita sa amin. Ano boy? May bantay ba? Sabi ni Albert sa akin habang nakasampan na siya sa bakod. Ako naman patingin-tingin sa paligid ng mga bakod at sinisigurado ko na kung may umiikot ba na gwardya. Wala boy, wala. Walang bantay, sabi ko pa. Kung kaya't tuluyan ng inakyat ni Albert ang bakod. Hanggang sa tuluyan na itong makasampa sa itaas. At dahan-dahang nagmasid sa taas kung may maaaninagan bang bantay sa loob ng construction site. Ilang sandali pa, nagsalita si Albert. Boy, wala akong tao. Pabulong na sabi ni Albert. Kung kaya't sumagot na ako. Ayos na, digmain na natin to, sagot ko pa. Pagkasabi ko nun sumampa na lang ng tuluyan si Albert patawid sa kabila ng bakod. Inantay ko na lamang ang hudyat ni Albert para ako naman ang aakyat sa bakod. Yung sidecar namin ay iniwan lang namin sa labas ng bakod. Pero dun ito nakalagay sa madali naming mapuntahan. Maya-maya pa sumipol na si Albert. Hudyat yun na walang tao. Kaya dali-dali na akong sumampa sa bakod at pumasok sa loob. Pagkapasok ko sa loob medyo pagkapang pa ako na nagmamanman. Wala nga talagang tao. Kung kaya't ayos na ayos tong gabi na to. Mukhang marami kaming makukuha.
Dahan-dahan akong tumayo at naglakad at hinahanap kung saan yung tambakan ng mga materyales. Medyo madilim sa loob ng site. Senyalis na wala talagang tao. Pero ayos lang yun sa amin dahil maliwanag ang buwan ng gabing yun. Dahan-dahan naming tinungo ang gitnang bahagi ng construction site. Madalas kasi ay naroroon ang tambakan ng materyales. At baka mayroon pang natitira dun na pwede pa naming pakinabangan. Nang sa di kalayuan, ay may naaninagan ako sa likod ng parang barak sa loob ng construction site. Kaya bigla akong napaupo upang magtago at sabay tabi ko kay Albert. Parehas kaming dumapa sa lupa para makapagkubli at maikubli namin ang sarili namin sa dilim. Pinilit kong tingnan at maaninagan ang nakita ko. Ilang sandali pa, parang may tao nga sa likod ng pader na yun. Nang medyo naaninagan na ito ng liwanag ng buwan, dun ko naaninagan na merong matandang babae na nakatayo. Nakalugay ang buhok nito. At parang tipikal sa isang matanda. Nang ilang sandali pa, parang naging pamilyar sa akin ang tindig ng tao na yun. Maya-maya pa isiniko ako ni Albert sa balikat. Si Lola pala yan banggit sa akin ni Albert. At nung sandaling yun, doon ko lang din tuluyan pang napagtanto. Oo nga, si Lola nga. Mukhang mangangalakal din. Sagot ko pa. Dahil doon ay napatayo na kami ni Albert. At dahan-dahan naming sinenyasan si Lola. Ngunit wala itong reaksyon. Nakatayo lamang ito doon. At parang nakatingin lang sa direksyon namin. Kagaya ng lagi namin siya nakikita. Nakalugay ang halos puti na niyang buhok na mahaba na hanggang balikat. Nakasuot ito ng halos naninilaw ng puting bestida. Kami naman naglakad ng papunta sa gitna ng construction site. Sinisenyasan pa namin si Lola kung saan kami pupunta at itinuturo namin yung parang bodega sa gitna. Ngunit nananatiling walang reaksyon si Lola. Kung kaya't hinayaan na lamang namin ito. At dahil maliwanag naman ang buwan, tumakbo na kami papunta dun sa gitna. Dahil baka matagalan kung lakarin lang namin. Dahil may kalayuan din ang distansya nito mula sa bakod. Agad namin dinistrong ang kandado ng bodega. At swerte naman na may mga natira pang iilang bakal at yero na po pwede namin ikalakal. Mabilisan ang kilos namin. Pagkasira ng lock, agad na namin kinuha kung anong pwede naming makuha. At sabay alis. At babalikan na lang kung meron pa. At dahil andun na din si Lola, ihahatian na lang namin siya ng mapagbebentahan. Kaya yun nga ang ginawa namin. Kanya-kanya kaming hakot ng kalakal. Muli naming tinahak yung dinaanan namin kanina. At muli naming dadaanan kung nasaan si Lola nakatayo kanina. Nang muling pagkadaan namin, nandun lamang si Lola. At nakatingin lamang din ito sa amin. Kaya nagsalita na si Albert. La, hahatian ka namin bukas. Sambit pa ni Albert. Ngunit parang walang narinig si Lola. Hindi man lamang ito natinag. Nakatayo pa rin ito dun. Nakatuon lang ang tingin sa aming direksyon. Kung kaya't nagpa siya si Albert na lapitan si Lola para sabihin yung plano namin.
Nung papalapit na si Albert kay Lola, parang nakaramdam ako ng kakaiba. Aawatin ko pa sana si Albert. "Boy, bukas mo na lang kaya ako sapin si Lola," sabi ko. "Hindi, saglit lang to," sagot naman ni Albert. Paglingon ko, parang humakbang si Lola, ngunit kakaiba na ang tindig nito. At ang buhok nito na kanina ay nakalugay, parang naging gulo-gulo na. At maging si Albert ay napansin yun. Kaya napatras na rin si Albert. Nang biglang tumingin sa amin si Lola, pulang-pula ang mga mata nito at nanlilisik. Gulat na gulat ako sa aking nakita. Bigla akong natulala dahil sa labis na takot. Biglang kumilos si Lola ng napakabilis at papunta sa aming direksyon. Hindi ko maipaliwanag kung paano nangyari yun. Hinata ko sa balikat si Albert at napatakbo na ako. Nabitawan ko na mga kalakal na dala ko para makatakbo ng mabilis. At napasigaw na ako sa takot. Pagkatakbo ko ay narinig ko ang sigaw ni Albert. Dahil doon ay napalingon ako. Naabutan ni Lola si Albert. At parang sinunggapan nito. Kung kaya't umikot ako at babalikan ko sana si Albert. Kung kaya't umikot ako at babalikan ko si Albert. Ngunit sinenyasan na ako ni Albert na umalis na raw ako habang nagsisigaw ito. Ngunit nagpatuloy lamang ako. At nung papalapit na ako, ay nakita ko na naman ang nanlilisik na mata ng nilalang na yun. At hindi na yun mukhang tao. Yun ay imahe ng isang halimaw na hayok sa tao. Mahaba ang mga kuko. Nanlilisik ang mga mata. Pulang-pula. Dahil doon ay lalo kong nabalutan ng takot. Kung kaya't pagkasenyas ni Albert, ay agad na akong tumakbo palayo. Inalun ko na pakit ang bakod. Nagkasugat-sugat na ako para lamang makalabas sa site na yun. Labag man sa aking kalooban, iniwan ko si Albert. Habang papalayo sa construction site, sakay ng padyak, naririnig ko pa ang sigaw ni Albert. Magkahalo ang nararamdaman ko. Galit at awa para sa kaibigan ko. Hanggang sa tumigil na lamang ito sa pagsigaw. Umiiyak na ako ng mga sandaling yun. Dahil na rin sa takot. At lalo ko pang hinataw ang sidecar na dala ko. At sa sobrang takot ko'y dumiretso ako sa police station. Nagsumbong ako sa pulis at inilahad ko ang nangyari. Tinulungan naman ako ng mga pulis. Ngunit pagpunta ng mga pulis sa area, ay nibakas ng dugo, ay wala na itong nakita pa. At dahil dun, ay natawa sa akin ng ibang pulis at inisip na gawa-gawa ko lamang ang kwento. Ngunit ang iba naman ay naniniwala. Dahil sa walang tigil kong pag-iyak, ay naawa sa akin yung ibang pulis at doon na muna ako pinatulog sa police station. At ang paglagi ko sa police station yun, yun din ang naging susi para mahanap ako ng mga magulang ko. Naging malaking aral sa akin ang pangyayaring at namulat ang aking isipan sa mga bagay na dati ibinabaliwala ko lamang. Humingi ako ng tawad sa aking mga magulang at bumalik ako sa pag-aaral. Sa ngayon, nakapagtapos na ako sa pag-aaral
at gumagawa ako ng paraan para kahit papaano ay makatulong sa mga taong nangangalakal. Dahil tuwing nakakakita ako ng mga nangangalakal, inaaalala ko ang naging buhay ko dati at yung tropa kong si Albert. Bukod dun, ay nagbabalik alaala din ang nakita kong aswang.